ang karugtong ng nakaraan, samantala sa isang gusali. Phew, hindi ito madali, bumaba ang isang babae sa kotse. Sinalubong ito ng dalawang butler, Miss magpahinga ka na. Okay, good job, agad tumuloy ang babae sa papasok sa isang elevator. Kahit parang sa isang smart Harvard Business School graduate. Si Yales ay graduate sa school at history master programs, sa isang ganap na naiibang larangan na tulad sa hindi paglalakad sa parke. Bulong ng babae, pumasok sa kanyang alaala ang sinabi sa kanya ng matandang lalaki. Bakit hindi mo subukan mag-research sa Korean history? Baka dapat ako bumisita sa Korea minsan, bulong ng babae. I wonder, kung kamusta na kaya siya, Tae-san, grabe ka, palagi kang busy. Humakbang ito, at kalat-kalat ang mga tawag niya sa telepono. At text message niya kay, agad binuksan ang glass door. Gutom na ako, muling bulong nito ng tuluyan nang nakapasok sa hallway. Parang natakam ako sa doruchagi, na ginawa ng mother niya. Kasama ng malamig na beer, habang patuloy na naglakad ito. Oh, ang amoy na iyon, isang doruchagi, pinagpawisan ito. No way, agad pumasok ang babae sa kanyang room, kaninong ina ba iyon, natigilan ito, nang makita niya ang nagluluto sa harap ng kanyang kalan, wah, sabi nito na tila iiyak at hindi makapaniwala, ngumiti ang nagluluto, at, hindi na nakapagpigil pa, agad itong tumakbo, Tae-san, sigaw nito, agad itong yamakap, sa ating bida, maya-maya pa ay naghanda na ito ng pagkain, agad sumubo ang babae at tinikman ito, sobrang sarap, paano ka? Nakapagluto ng ganito kasarap, naging hobby mo ba ang pagluluto? Habang sunod-sunod na subo, ang sabi ng babae. Dahan-dahan lang ang subo, eto, pakumain ka ng scorched rice, para panlinis ng mga palad. Tae-san, nakakahiya sa'yo, hindi ba na masyado kang maalahanin? Sabi ng babae na nilagay pa ang kamay sa mukha na tila hiyang-hiya. Bakit ayaw mo ba? Sagot ng ating bida, syempre gusto ko. Nagseselos lang ako kasi alam kong hindi lang ako ang inaalala mo. Ano ito? Gochujang o doenjang, parang ang lasa ko kasi. Sa bahay ni Tae-san, ngumiti ang ating bida bago ito sumagot. Dinala ko sila galing Korea, wow, talaga ba? Na-touch naman ako, sabi ng babae, hindi nagsisinungaling ang lasa. Ngayon ay full service, at tamasahin mo ito ng lubos. Wow, gumawa ka pa ng brewed coffee, tikman mo, ito ay ginawa ko mula sa aking feelings para sa'yo. Pero may isang bagay sabay papikit ng ating bida. Napatingin ang babae, psychic siya, bulong ng babae. Well, actually medyo sumasakit ang ulo ko dahil sa thesis ko. At iminumungkahi ng aking advisor, na ihanda ko ang aking degree sa Korean Art History. Pero wala akong maisip na specific, Korean Art History, may naisip ka ba na partikular? Agad nag-isip ang babae, naisipan kong mag-chiwasian siya. Ano? Isang chiwasian, gulat na sigaw ng ating bida, bakit alam mo ba ang tungkol sa chiwasian? Tanong ng babae, hindi ba bihira ang Korea na hindi alam ang tungkol kay Owen Jang Swang-ep? Haha, tama, ngunit mayroong mas kaunting material kaysa sa inaasahan ko. Playboy ba talaga siya? Gaya ng ipinakita sa pelikula at historical records. Si Jang Song-sup na nang ibabaw sa kanyang kapanahunan. Dapat naging Diyos siya. Tulad ng nickname niya na Chiwasian, di ba? Salamat sa kanyang masamang ugali, si Uncle Chiwasian ay halos hindi nabubuhay bilang isang construction foreman god. Malamang siya ay naging isang Diyos, ngunit hindi isang mahusay. At secret lang, at ako lang ang nakakaalam, bakit? Tanong ng babae, dahil isa siyang playboy, nagdulot siya ng maraming gulo, at ang isang taong labas noong panahon, ay nakagawa ng maraming kabutihan, at siya ay isang taong nagpinta ng babaeng nakaskirt, pera at alak, ganun, sa tingin ko napaka-cool niya, itinaas niya ang kanyang ilong sa lahat ng komportableng trabaho sa palasyo at namuhay ng lubos. Hindi ba siya ay isang malayang espiritu? At katulad mo Tae-san. Hindi agad nagsalita ang ating bida, nag-isip muna ito bago. So, anong klaseng materyal ang kulang mo? Gusto kong malaman ang tungkol kay Uncle Chihua, medyo may alam ako tungkol sa kanya, gusto kong maunawaan ang kanyang estilo ng pagpipinta, ngunit napakaliit ng visual na materyal,
kung naintindihan ko lang ang mga estilo ni Chiwasian na maaga, sa gitna, at sa huli na panahon ay nasisiyahan na ako, tumitig ito at, dapat ba kitang tulungan, gamit ang ano ang maitutulong mo, sagot ng babae. Mayroon ka bang mga materyales para sa pagpipinta tulad ng ink, sa bahay mo? Sabi ng ating bida, mga materyales sa pagpipinta, tulad ng ink. Meron, pero, bakit inilabas nito ang puting board at isang brush at ink? Habang nakatayo ito ay tila may sumanib sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay lumabas ang aura ng lalaking si Chiwasian. Ah, damn, andito siya, ang taong yun, maya-maya pa ay, young lady. Dalhan mo ako ng isang cool na mangkok ng bagay na iyon. Agad nag-react ang babae, nagtaka ito na parang iba ang nagsalita. Ha, anong ibig mong sabihin? Alam mo yung sour fermented grape drink na iniinom ng mga foreigner. Isang wine, sabi ng babae na natatawa. Ha, oo, yun nga. Magdala ka ng isang tasa na puno nun, at ngayon, ang opa na ito ay magpipinta sa iyo ng isang bagay na mainit. Hehe, parang nagulat nitong sabi, opa. Bulong ng babae, ano itong atmosphere na ito? Ano ang dapat kong gawin? Bulong ng babae, nadala na talaga ako sa mod. Maya-maya pa ay uminom ang ating bida ng alak. Ang atmosphere na ito, baka mabaliw ako, ang lalaking ito. Sobrang cool niya, bulong nito, opa, bigkas ng babae na tila may iyak. Kumurap-kurap ang mata ng babae at inaantok na ako. Unti-unti lumiit at lumabo ang tingin ng babae sa ating bida. Hawakan mo ako, at tuluyan na itong pumikit, kinabukasan. Habang nagising ang babae sa kanyang pagtulog ay unti-unti itong nagkamalay na. Ano ba ito? Bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko ngayon? Damn, nakatulog ako, at iniwan mo ako, bulong ng babae, agad inangat ang kanyang ulo. Nagulat ito sa nakita mga kalat na papel. Napuno ng mga painting, no way, ipininta niya ba ang lahat ng ito kagabi, Tae-san, ang galing mong playboy ka, bulong ng babae, samantala, sa isang gusali, anong uri ng kalahating idinagdag na trabahong ito, dinala mo itong hindi magandang ulat sa isang mahalagang oras, baliw ka ba, lintik ka, sigaw ng isang lalaki, I'm sorry Steven, yun design na lacks desire, walang ingat na pagnanasa ang ibig kong sabihin, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko?